Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang bumabangon sa parehong tanong. May pag-asa pa ba ang bayan? Sa gitna ng traffic, gutom at walang kasiguraduhang bukas, may isang tao na ring minsan nagtanong, paano kung ako ang maging presidente ng Pilipinas? Isang batang lumaki sa kahirapan, nagbenta ng dyaryo, nangalakal ng basura at kumain ng pagpag para mabuhay. Siya si Francisco Isko Moreno Domagoso. At kung sa 2028, siya ang maupong Pangulo ng Pilipinas, ano nga kaya ang mangyayari? Bago natin sagutin ang mga katanungan na yan, kung hindi mo pa napanood ang 3 bahagi ng kwento ng buhay ni Isko, I suggest panoorin mo muna yun, kabayan. Huwag mo rin kalimutan na i-like ang video para maipakalat pa natin itong video na ito sa maraming tao na nagmamahal rin kay Isko at naniniwala. Tara, umpisahan na natin ang kwento. Kung siya ang may puso't gawa, baka nga ang pagbabagong hinahanap nasa kanya. Bilang dating alkalde ng Maynila, naging simbolo si Isko ng pagkilos at disiplina. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, unti-unting naibalik ang kaayusan sa lungsod. Mula sa pagbuhay sa Jones Bridge hanggang sa pagpapatayo ng base community housing para sa mga informal settlers. Ngunit ang tanong, kaya ba niyang ulitin ang tagumpay na ito sa mas malawak na saklaw, ang buong bansa? Kung si Isko ang magiging Pangulo, asahan na ang advokasya niya ay mananatiling nakatuon sa mga nasa laylayan, ang mga di naririnig sa palasyo. Mula sa urban poor housing hanggang kalinisan ng lungsod, ang modelo ng Maynila ay malamang maging blueprint ng kanyang national agenda. Sa ilalim ng pamumuno ni Isko sa Maynila, ipinanganak ang Base Community, isang proyekto ng pabahay na hindi barong-barong, kundi mga matitibay at organisadong condo-style units. May kuryente, sariling palikuran, at seguridad. Sa ilalim ng isang Isko Moreno presidency, maaaring isulong ang national-scale urban housing, mga base community sa bawat lungsod at probinsya. Hindi lang basta tirahan, kundi dignidad na ibinabalik sa pamilyang Pilipino. Isa sa pinakamatingkad na legasiya ni Isko sa Maynila ay ang pagpapalakas sa public healthcare system. Sa gitna ng pandemya, nagpatayo siya ng mobile hospitals, bumuo ng sariling oxygen plant, at nagtayo ng COVID field hospitals na walang bayad para sa masa. Kung magiging Pangulo siya, asahan ang pagpapatayo ng mga makabagong ospital sa mga rehiyon, pag-aabot ng libreng gamot, at paglalapit ng serbisyong medikal sa kanayunan. Isa sa mga pangunahing patakaran ni Yorme sa lungsod ay ang libreng edukasyon sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hindi lang libre ang tuition, kundi may allowance pa ang mga estudyante. Kung siya ang mamumuno sa bansa, maaaring palawakin ang access sa libre at dekalidad na edukasyon sa buong Pilipinas. State universities na pinalalakas, tech-vocational schools na may direktang koneksyon sa industriya, at mga scholars na hindi kailangang mangutang para makapagtapos. Isko Moreno is no stranger to the spotlight. Pero sa kabila ng kanyang showbiz past, mas pinili niyang magsilbi. Isang uri ng leader na lumalakad sa kalsada, hindi takot sa init ng araw at hindi umaasa sa script. Sa panahon kung saan lumalayo ang mga leader sa taumbayan, si Isko ang kabaligtaran. Ang tanong, tatagal ba siya sa sistemang puno ng intriga, bulok na pamumulitika at pansariling interes? O magiging biktima rin siya ng sistemang matagal ng may agnas sa loob? Sa Tondo, may kasabihang, ang batang kalye, bihasang lumaban. Kung si Isko Moreno ang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas, isa itong eksperimento ng pag-asa na baka nga ang galing sa kanto ay may kakayahang magbago ng bansa. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, hindi ito nagtatapos sa tanong na, paano kung? Kailangan itong sagutin ng bayan, ng boto at ng panahon. Isang dekada matapos ang pandemya, ang tanong ng bayan ay hindi na lang kailan gaganda ang Pilipinas, kundi paano? Kung si Isko Moreno ang maging Pangulo sa 2028,
ano ang magiging hitsura ng bansa sa kanyang ika-2 taon bilang leader. Isa sa mga ipinangako ni Isko noong tumakbo siya bilang presidente noong 2022 ay ang paggamit ng modernong teknolohiya para ayusin ang gobyerno, digital governance. Wala nang pila sa mga tanggapan, kundi online na. Ang vision ni Isko, isang gobyerno na di mo kailangang habulin dahil ito mismo ang lalapit sa iyo. Matagal ng problema ng Pilipinas ang traffic. Sa ilalim ni Isko, isa sa mga posibleng ipatupad ay ang full modernization ng pampublikong transportasyon, bus rapid transit systems, electric jeepneys, elevated walkways, pag-aayos ng mga tren. Kung may tatak si Isko bilang leader, ito ay ang mabilis na aksyon. Walang drama, trabaho lang ang madalas niyang sabi. Sa Maynila, halos gabi-gabi siyang umiikot sa mga kalsada. Kung siya ang mamumuno sa buong bansa, asahan na ang liderato ay magiging mas diretso. Hindi niya palalampasin ang mga palusot system sa mga ahensya ng gobyerno. Pero alam nating lahat, ang pamahalaan ay parang gubat. Marami ang gustong pagbabago, pero mas marami ang gustong humarang. Kahit pa may malinaw na bisyon si Isko, kakailanganin niya ng suporta at tibay ng loob. Kung may malinaw na punto si Isko, ito ay ang pagbibigay ng trabaho sa mga hindi napapansin ng lipunan. Build, 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 hindi lang infrastructure, kundi employment generator. Sa international stage, si Isko ay maaaring hindi kasing bigat ng political veterans, pero ang kanyang straight talk at relatability ay maaaring maging bago at epektibong estilo ng diplomasya. Kung si Isko Moreno ang mamumuno, posibleng makakita tayo ng pamahalaang may direksyon, malasakit at disiplina. Pero hindi ito magiging madali. Ang tanong, sapat ba ang tapang ng isang batang tondo para buwagin ang sistemang dekada ng nakabaon? Maraming politiko ang tumatakbo dahil may pangalan, pero si Isko, ang makina niya ay ang alaala ng gutom, ang pawis ng basurero, at ang ingay ng kalsadang minsan yang naging silid-aralan. Kapag si Isko ang naging pangulo, dadalhin niya hindi lang ang plano, kundi ang kanyang pinanggalingan. Maraming nagsasabi, si Isko magaling lang kasi showbiz. Pero kung titingnan mong mabuti, ang pagkakaiba niya sa iba ay ito. Marunong siyang makinig, marunong siyang tumanggap ng puna, marunong siyang sumalamin sa sarili niya. Kung magiging presidente si Isko, maaaring ito ang panimula ng isang bagong uri ng politika, di nakaugat sa kapangyarihan, kundi sa tiwala, di base sa apelyido, kundi sa tunay na trabaho. Ngunit ang katotohanan, hindi madaling magbago ng sistema. May mga opisyal na ayaw sa liwanag. Ang tanong, kaya ba ni Isko ang ganitong laban? O baka siya rin ay mapagod, masaktan, o masilaw ng bulok na sistema? Balikan natin ang unang tanong, paano kung si Isko Moreno ang maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028? Ang sagot? Baka hindi agad natin makita ang lahat ng pagbabago. Pero marahil, makikita natin ang unti-unting pagbangon ng dignidad. Isang gobyerno na hindi mo kailangang katakutan. Ang isang bansang tulad ng Pilipinas ay matagal nang naghahanap ng pagbabago. Baka hindi ito makukuha sa isang gabi, pero baka sa isang pangulong galing sa masa, doon tayo muling magsimula. Hindi siya tagapagligtas, hindi siya superhero. Isa lang siyang tao, tulad natin. Pero minsan, sapat na yon para muling maniwala sa salitang pagbabago. Excited ka na ba sa nalalapit na part 4 ng ating video? Dito tatalakayin natin ano ang magiging epekto ng pamumuno ni Isko bilang presidente ng Pilipinas kung si Vico Sotto ang kanyang magiging vice president. Alam ko, excited ka na dito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ang simpleng pag-like, share, comment at pag-subscribe sa channel na ito ay malaking bagay para sa akin bilang isang content creator. Ako pala si Kuya J na laging nagpapaalala sa inyo, dapat alam mo to!